Magandang tanghali Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Bilang pagpupugay sa mga manggagawa, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. ang libreng sakay sa LRT-1, LRT-2 at MRT-3 mula April 30 hanggang May 3. Ayon sa Pangulo, ito ay pagkilala sa sakripisyo at kontribusyon ng mga manggagawa sa ekonomiya at sa lipunan. Panoorin po natin ito. Kaya nais ko sabihin sa lahat ng ating mga commuter ay inutos ko na para magbigay ng ating konting parangal sa ating mga maggagawa, Labor Day celebration, ay maging libre ang sakay sa MRT 3, LRT 1 and 2. Ito ay mula April 30 hanggang May 3. Ito ay bilang counting pagkilala sa sakripisyo at ang kontribusyon ng ating mga maggagawa, hindi lamang sa ating ekonomiya, kundi sa ating lipunan. Happy Labor Day. Sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr., inaprubahan ng NEDA Board bago ito naging Economic and Development Council ang Reducing Food Insecurity and Undernutrition with Electronic Vouchers o ang Refuel Project. Pangungunahan ito ng Department of Social Welfare and Development bilang bahagi ng Walang Gutom 2027 program ng administrasyon. Target nitong mapalakas ang kampanya ng administrasyon laban sa gutom at malnutrisyon gamit ang electronic food vouchers mula 2025 hanggang 2028. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, layunin ng proyekto na palakasin ang social protection system ng bansa laban sa epekto ng krisis, sakuna at pagbabago ng klima. Ang refuel ay itinataguyod ng pamahalaan sa tulong ng mga international partners tulad ng Asian Development Bank. Isa pa pong good news, patuloy pa rin ang pagtutok ng Administrasyong Marcos sa kalusugan ng bawat Pilipino. Bilang tugon ng PhilHealth sa panawagan ng World Health Organization na magkaisa laban sa malaria, pinalawak pa nito ang benepisyo para sa malaria. Mula 780 pesos, itinaas ito sa 1,170 pesos para sa diagnostic test, gamot at konsultasyon. Saklaw din ng paggamot sa malaria na walang komplikasyon ng 5,460 pesos sa primary care at 7,800 pesos sa ospital. Ayon kay Dr. Edwin Mercado ng PhilHealth, ang bagong malaria package ay hakbang tungo sa mas mabilis at abot-kayang serbisyo para sa lahat, bilang suporta sa layuning wakasan ang malaria pagsapit ng 2030. At ilan lamang po yan sa mga good news sa araw na ito. Maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Christian Yesores, Radyo 630. Good morning po, Yusek. This week po, 2 beses na pumutok yung bulkang Bulusan sa Sorsogon, and batay po sa huling datos ng Office of Civil Defense, more than 15,000 na pamilya po yung apektado. Ano po yung direktiba ni Pangulong Marcos Jr. and siguro mensahe po sa mga apektadong residente? Dahil nga po sa direktiba po ng ating Pangulo patungkol po dito sa Bulusan Volcano Eruption, dumalaw na po kaagad-agad si Secretary Rex Gatchalian, DSWD Secretary. Pumunta po sila kahapon sa nasabing lugar
At sila po ay nagkaroon ng pag-assess at binisita po ang mga evacuation centers. Nandun din po, ready na po ang mga food packs para po sa mga naapektuhan. At nagkaroon din po sila ng mobile kitchen dito sa Barangay Tughan, Juban, Sorsogon. At maliban po dyan ay si Director Claudio Yucot po ay sinecure na rin po, requested by the provincial government ang air assets for area reconnaissance and sinabi din po na nagbisita na rin po sila sa mga municipality sa Sorsogon. At mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung mga detalye ng mga nasagawa na po ng ating mga heads of departments and agencies. One follow-up lang, ma'am. May makasisiguro po ba sila na may sapat pong budget para po sa pagtugon sa Mount Bulusan eruption, kasi knowing na may patuloy din po na operation and pagbibigay ng response sa mga apektado ng Canlaon in Negros? Opo, nagbigay po ng report ang DSWD po at may mga standby funds po tayo and preposition relief stockpile. So, ibibigay ko po sa inyo ang mga detalye. Thank you po. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, patungkol ito sa libreng sakay sa LRT, MRT at LRT 1 and 2, MRT 3. Magkano ho ang gagastusin ng gobyerno para sa libreng sakay ito sa loob ng 4 na araw? Kung di po ako nagkakamali na ibigay po kanina ni Secretary Vince Dizon ang projected budget ang magagastos po dito for 4 days. From April 30 to May 3, opo, 4 days. At hindi po ito kukulangin at talagang popondohan po ito. May pondo pong sapat. Opo, magkano po, Yusek, if I may ask? Nasa aking cellphone po, alam ko po na report na po yata kanina ni Secretary Vince Dizon. Kaya lang po ito po ay nasa aking, naibigay po sa akin kanina ni Secretary Vince Dizon ang, bibigay ko po sa inyo maya-maya. Yeah. After ko makita po sa aking cellphone na Sige, ibigay ma'am. po niya yung kanya. Opo, may tanong ko na rin po, karaniwan kasi pag halimbawa yan, Labor Day, just on the day itself ang libre at specific sector lang yung magbe-benefit. For example, kung Labor Day, workers. Kung Veterans Day, mga veterans. Ano ho kaya naging decision making dito? Bakit siya binigay ng 4 na araw at para sa lahat? Kasi po, kung May 1 lang po ibibigay, karamihan naman po walang pasok. So hindi naman po nila mararamdaman. Yung benepisyo matatanggap po nila. At sabi nga po ng ating Pangulo, ito po ay pagpabigay pugay na rin po sa ating mga workers. So bigyan po natin kahit konting kaginhawahan at para maibsan naman yung konting hirap sa pamamasahe dahil malaki din po itong gastusin para sa mga manggagawa. At ito pong benepisyo ito ay binibigay ilang araw bagong eleksyon at sunod-sunod din po yung mga surveys on approval and trust ratings. Noong masasabi ng Malacanang sa mga maaring hindi maiwasang magbigay ng mali siya rito sa pagbibigay ng benepisyong ito sa mga manggagawa at sa mga commuter? Ang May 1 po kasi International Labor Day po ito. Hindi naman po natin pwedeng ibigay ito sa mga manggagawa sa December. So tama lamang po sa panahon kung kailan dapat sineselebrate po ang Labor Day, doon lamang po natin ibigay. Pero yun nga po, hanggang May 3. Opo. Para wag naman po natin bigyan ng mali siya, hayaan po natin makinabang yung taong bayan sa mga maaaring itulong ng gobyerno sa kanila. Salamat.